Minsan ang suntok ng realidad ay nakabubuti sa atin. Upang magising naman tayo, minsan ginagawa natin ang bagay dahil takot tayo na baka may masabi ang ibang tao sa atin. Minsan din, hindi natin ginagawa dahil takot tayo, baka may masabi pa rin sila. Wala tayong takas sa mundong ito. Di ba? Isa ito sa mga dahilan kung bakit nahihirapan tayong makaabante. Napipigilan tayo sa opinyon ng ibang tao. Bakit nga ba tayo takot sa mga opinyon nila? Kahit sa mga taong hindi natin kilala, takot pa rin tayo. Bakit ginagawa natin ang mga bagay? O bakit hindi natin ginagawa ang mga bagay dahil nababalisa tayo sa reaksyon nila? Bakit sa kanila na lang tayo nakapokus? Kahit anong mga bakit pa ang tanong mo sa sarili mo, at some point, lahat ng kilos natin ay parang pinapakontrol natin sa kanila. Takot tayo kung anong iisipin nila o anong pagtingin nila sa atin. Ano ang resulta? Hindi na lang natin gagawin ang bagay na gusto natin kasi takot tayo kung anong ibabato nila sa atin. Pero disclaimer lang, pwede tayong tumanggap ng opinyon sa mga taong pinagkakatiwalaan natin para naman malaman natin kung may mga mali ba tayo na dapat ituwid. Pakinggan natin ang mga opinyon na magtutulak sa atin pataas. Kaya nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ko na tumutulong sa akin sa oras na wala akong alam kung paano gawin ang isang bagay. Pero paano naman kung ang opinyon ay galing sa ibang tao? Lalo na kung galing sa mga taong negatibo. Yung mga opinyon na pambabastos na wala namang dahilan para gawin yon. Paano kung ang opinyon ay galing sa katrabaho mo, kaklase mo, pero wala namang kabuluhan? Tatanggapin mo ba dahil lang palagi kayong nagsasama sa iisang lugar? Dito ka malalamon nila, lalong-lalo na kung wala kang sapat na kumpiyansa sa sarili mo. Lalaitin ka ng mga tao, uhusgahan nila ang pagkatao mo, babatuhin ka nila ng mga salitang may lason. Ito pa ang mapait at masakit na katotohanan. Kung gagawa ka ng kakaibang bagay, hindi ka nila papasukin sa mundo nila. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit pinipili na lang ng tao ang mapag-isa. Dahil doon sila malaya. Malaya silang gawin ang kahit anong bagay na ikakatuwa nila. Yung iba din na hindi kayang mapag-isa, magpapaalipin na lang sa mga tao. Pinapakontrol nila ang kanilang sarili sa iba. Sila yung mga taong sunod ng sunod sa trending. Kahit alam naman nila na hindi yun ang gusto nila. Sinasakyan na lang para walang mababato na opinyon ng ibang tao. Please, don't do that. Don't allow opportunity to pass you by because you care about what other would think or say. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Gawin mo ang mga bagay na ikakasaya mo kahit hindi masaya ang ibang tao sa pinagagawa mo. Importante to dahil kaligayahan mo to. Wala ka nang pakialam kung anong reaksyon nila. Stop letting them control your life. Take back your power. May sarili kang panuntunan. Ilang beses na ba na hindi mo ginawa ang isang bagay dahil takot ka sa opinyon nila? Siguro ang dami na. Matanda ka na ngayon. May kaalaman ka na sa buhay. Dapat immune ka na sa mga negatibong salita ng ibang tao. Sa mundo natin, ang daming tao ang nagbabahagi ng negatibong opinyon. Kahit walang alam sa buong storya, nakabase na lang sila sa pisikal. Kapag may krimen na nangyari, kapag pangit, suspect na kagad. Kapag mayaman, ang hirap hulihin. Ganito na kalala ang mundo natin. Nakabase tayo sa panlabas na bagay. Lahat tayo ay may opinyon. At halos lahat ng opinyong yon ay negatibo. Kahit sa social media, ang mga tao ay nagpapaabot ng kanilang opinyon sa taong hindi naman nila kilala. The pool of negativity has grown larger and deeper. Kaya oras na para itigil na natin ang ganitong pag-iisip. Kaya ngayon ay may 7 gabay tayo upang mawala ang ating pake sa negatibong opinyon ng ibang tao. Para mamuhay naman tayo ng payapa. Number 1, hindi mo sila makukontrol. Ito ang tandaan mo, hindi mo sila makukontrol. Hindi mo sila mapapatigil. Magpakabait ka man o magpakakontrabida ka, titirahin ka pa rin nila. Pero ito pang tandaan mo, ang negatibong komento nila ay refleksyon din ng kanilang pagkatao. Dito mo malalaman kung anong klaseng tao ang kinakaharap mo. Kahit na positibo na ang ibinahagi ko sa aking website at YouTube, may negative comments pa rin ako natatanggap. At hindi ko yun makukontrol kasi hindi ko hawak ang buhay nila. Hindi ko kontrolado ang bawat kilos nila. Hindi lang sa akin ito nangyari. Lahat tayo ay nakakaranas ng ganito sa iba't ibang paraan. People say cruel things about you. People say false comments about you. And they criticize you for many things regarding the way you look. Ang masakit pa, sila yung mga tao na hindi mo gaanong kilala o hindi mo talaga kilala. Pero alam mo, ang dahilan kung bakit sila ganyan ay dahil namumuhay sila sa pangit na mundo. Sa mundong walang kaligayahan. Kasi kung iisipin lang natin, may masayahing tao bang naglala ng oras, kakabato ng negatibong salita sa kapwa-tao? Wala.
Kapag masaya ka sa buhay, kasiyahan din ang gusto mong maibahagi sa iba. Dito ko napagtanto na ang salitang binitawan nila ay refleksyon ng kanilang tunay na pagkatao. Hindi ito tungkol sa pagkatao mo. Oo, masasaktan ka. Pero isipin mo lang na hindi mo sila mapipigilan. Nakakalungkot isipin na ang ibang tao ay walang ibang magawa sa buhay, kundi ang manghihila ng kapwa nila. Kaya ngayon, kung may naririnig kang negatibong opinyon galing sa ibang tao, huwag kang mag-focus sa opinyon na yon. Mag-focus ka lang sa ginagawa mo. Dahil ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang maidudulot nito sa'yo. Huwag kang magalit. Huwag kang malungkot. Huwag mong hayaang makapasok ang negatibong opinyon sa puso mo. Nakakaawa talaga sila. Kasi biruin mo, maikli lang ang buhay natin para gawin ang mga bagay na hindi importante. It's unfortunate that some people have nothing better to do than try to tear others down. Number 2, huwag kang matakot maging iba. Magpakatotoo ka. Huwag mong baguhin ang sarili mo para lang masakyan mo ang trip nila. Huwag mong itaboy ang tunay mong pagkatao. Huwag mong isuot ang balat na napulot mo lang sa daan. Ginawa ko ang aking website at YouTube channel na ito dahil gusto kong makatulong. Isa din ako sa mga taong natamaan ng depresyon, pagkabalisa, pag-aalala, labis na pag-iisip. Palagi akong nagbabasa ng mga libro. Malaki ang impact sa buhay ko ang pagbabasa. At kung ano yung natutunan ko mula sa mga librong yon, ay ibinahagi ko sa inyo. Dahil gusto kong tumatag pa kayo lalo. My goal is to be honest and transparent because this is the only way to truly connect with people. Kung bubuksan mo ang sarili mo, ibig sabihin na pinapalaya mo ang tunay mong damdamin. Para bang sinasabi mo na wala na akong pakialam sa opinion ninyo. Trust me, your life will change. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Huwag mong maliitin ang kalayaan para sa sarili mo. Number 3, isa lang ang iyong buhay. When I was 23, na-aksidente ang kaibigan ko. Bago siya namatay dahil sa brain damage, sabi niya sa akin, sana ginawa ko ang lahat ng gusto ko. That's the biggest life lesson I've ever learned in my whole life. Sana ang kwento natin ay hindi magtatapos ng ganito. Kung darating na tayo sa huling hantungan, sana masasabi natin na handa na ako. Natapos ko na ang misyon ko. Kamatayan lang ang hindi natin matatakasan. Alam kong hindi ka komportable kung kamatayan ang pag-uusapan natin. Pero sinasadya ko to upang magising ka. Upang mapagtanto mo na isa lang ang buhay mo. Isa lang ang buhay natin. Walang buhay na mabibili sa mall. Kapag ididiin natin to sa utak natin, mas madali nating i-reject ang mga negatibong opinyon ng ibang tao. Bakit pa natin sasayangin ang ating atensyon sa mga bagay na walang kwenta? Isa lang ang buhay natin. Number 4, walang positibong resulta ang negatibong opinyon. Ano ba ang kinakatakutan mo? Ano ba ang pumipigil sa'yo? Oo, takot kang mahusgahan. Oo, takot kang makarinig ng masasakit na komento. Pero dyan ka na lang ba palagi? It's easy to get caught in a defense spiral when facing negative opinions. Kung palagi ka lang nakatuon sa opinion nila, wala ka nang natitirang opinion para sa sarili mo, para sa ginagawa mo. Sa huli, ikaw pa rin ang talo. Bakit? Wala kang nagawa sa buhay dahil naibuhos mo na ang lahat sa kakareact. Pagtuunan mo ng pansin ang positibong bagay. Hayaan mo lang sila na sasampalin ka ng mga masasakit na salita. Kasi sabi ko nga kanina, hindi natin sila makukontrol. Gawin mo lang ang mga bagay na ikakagaan ng loob mo. Yan naman ang hinahangad natin sa mundo, di ba? Ang maging masaya. Moving your focus from negativity is the best thing you can do. Patawarin mo na lang sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nababalot lang din sila ng kadiliman at gusto nilang ipasa yan sa'yo. Alam ko na mahirap magpatawad sa mga taong paulit-ulit kang sinasaktan. But it is rewarding. Pinatawad mo sila dahil naunawaan mo na ginawa nila ito dahil may problema sila sa buhay. Ang negatibong opinyon ay bahagi ng realidad na kailangan nating harapin. Minsan ang opinyon na yon ay kasinungalingan at minsan rin ito ang makakapagpabago sa atin. Nangyari to sa buhay mo dahil may dahilan ang lahat ng to. Ang dami mo pang matututuhan sa iyong paglalakbay at siguro yung negatibong opinyon ng ibang tao ang iyong stepping stone tungo sa pagbabago. Kailangan mo pang matutong magpatawad kung paano kontrolin ang emosyon at kung paano patawarin ang sarili mo kung ikaw din ay may nagawang mali sa ibang tao. Pero tandaan pa rin natin na may mga tao talagang mangmang. Huwag mong sakyan ang kamangmangan nila. May positibong resulta ba kung papatulan natin ang kamangmangan nila? Magiging masaya ba tayo kung gagawin natin yan? Napakalungkot isipin, di ba? Kung hindi natin nagawa ang gusto natin dahil hinayaan nating nakawin nila ang oras natin. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Opinyon nila
ay opinyon nila. Number 5, ikaw na lang ang lumayo. Sabi ko nga na hindi natin makukontrol ang gawain nila. Tayo na lang ang lumayo. Kung naka-green light ba, ay tatawid ka? Siyempre, kung napapaligiran ka ng negatibong opinyon, hindi ka ba tatakbo? Siyempre, tatakbo ka, di ba? Avoid those toxic people. Kung may mga taong hihilahin ka pababa, layuan mo sila. Napakatanga mo naman kung sasama ka sa mga taong yon. Remove yourself from the situation. Hindi mo sila mapipigilan sa gusto nila, pero mapipigilan mo ang sarili mo na mag-react sa ginagawa nila. Bigyan mo ng kabuluhan ang oras mo. Kung tatanungin niyo ako, may negative comments ako natatanggap sa ibang mga video. Mga komentong hindi makakatulong sa paglago ng channel. Then what I did is to ignore those comments. Kung papatulan ko pa ang mga komentong yon, mas madadagdagan ng puwersa ang negative energy ball. Pinagpatuloy ko lang ang pagsasalita at pagsusulat dahil dito ako nasisiyahan. And no one can take that happiness away from me. I continue to follow my passion. I choose to make positive decisions with my time. Dapat ganun ka rin. Sarili mo ang pinaka-importante. Sarili mo ang iyong kakampi sa mundong ito. Number 6, opinion lang na makakapagpabago ng iyong buhay ang tatanggapin mo. Minsan may mga negative comments or opinions na matututuhan din natin para bang nag-filter ka kung ano ang matimbang ng mga opinion galing sa kanila. Kung nakakatanggap ka ng negatibong opinion, huwag kang mag-react kaagad. Huwag mong seryosohin masyado. Huminahon ka muna upang makapag-isip ka kung may hatid bang kahalagahan ito. Magkaiba kasi ang negatibong opinion kung tungkol sa negosyo. Kung nakakatanggap ka ng negatibong opinion tungkol sa negosyo mo, ibig sabihin na may dapat kang baguhin. Kung tungkol naman sa pagkatao mo, alamin mo muna kung ang taong ito ba ay kilala ka. Kasi minsan may mga taong nanghuhusga kahit hindi ka kilala ng lubos. Yun ang masamang opinion. Number 7, huwag mo na silang alalahanin. Kahit gaano ka pa kaganda, katalino, kaseksi, kagaling, katalentado, hindi lahat magkakagusto sa'yo. Kung ang goal mo sa buhay ay pasayahin ang lahat, mawawala ka sa tamang landas. I'm not doing this video to please people, to make people praise me. I'm doing this because I want to wake you up from a dead sleep. Kaya huwag mong pilitin na gagawa ka ng bagay para lang magustuhan ka, dahil isa yung pinaka-imposibleng mangyari. Huwag mong ikulong ang iyong sarili sa maling paniniwala. Kung babaguhin mo ang iyong sarili dahil naniniwala ka na matatanggap ka nila, ikaw ang hindi sasaya sa desisyong yan. Di ba't napakasarap mamuhay na dala-dala mo ang tunay mong pagkatao? Napakadaling mamuhay na wala kang tinatago. Live free. Be kind to yourself. The more naaangat ka, the more natitirahin ka ng mga tao. Kapag handa ka nang harapin yon at wala ka nang pakialam sa mga yon, panalo ka na sa buhay. Mas madali mong makabig ang mga tao sa maliwanag mong mundo kung sinusuklian mo ng kabutihan ang kanilang kasamaan. Choose to smile in this painful world. Kapag may pumupuna sa'yo o naninira sa'yo, ano kaya ang magiging reaksyon mo? Magagalit ka ba? Maghihigante? O mananahimik na lang? Ito ang pag-uusapan natin sa videong ito. Talagang hindi nakakatuwa kapag may palaging pumupuna sa bawat galaw mo. Lalo na kung yung namumuna ay mga kamag-anak mo pa. Nakaka-bad trip yun. Iba-iba naman tayo ng pag-handle ng emosyon. Iba-iba din ang ating reaksyon. Maraming paraan kung paano tumugon para hindi lumaki ang usapan at hindi lumala ang sitwasyon. Number 1, huwag kang magalit. Huwag kang mag-react kaagad. Huwag kang magalit. Sa oras na mga galit ka, yun ang gusto ng mga taong kumukontra sa'yo. Gusto kasi nilang makita na apektado ka sa kanilang ginagawa. Pero kahit totoong naapektuhan ka, magkunwari ka na lang na hindi ka apektado. Hayaan mo lang silang manira ng manira sa'yo. Dahil kapag hindi mo pinapansin, sila ang kusang titigil na siraan ka. Mag-isip ka muna bago ka mag-react. Kapag may nakapagpagalit sa'yo, huwag mong sabihin ng unang bagay na pumasok sa isipan mo. Sa halip, huminahon ka. Huminga ka ng malalim kung kailangan. Ito rin ang ginagawa ko. Kapag kasi humihinga ako ng malalim, nakakapag-isip ako bago ako makagawa o makapagsalita ng isang bagay na pagsisisihan ko. Maganda ang sinabi ng Kawikaan 21:23. Ang nagbabantay sa kanyang bibig at dila ay nakaiiwas sa problema. Kaya lawakan mo ang iyong pangunawa. Minsan kasi nagagalit ka dahil nakapokus ka lang sa anggulo na nakaapekto sa'yo. Kahit napagaspang ng ugali ng iba, kadalasan namang may dahilan kung bakit sila ganon. At nakakatulong yon para mas maintindihan natin sila. Pero kung talagang gusto mong lumaban, dahil sa tingin mo ay agrabyado ka na,
di lumaban ka. Lumaban ka kung alam mong tama ka. Huwag mo lang sasaktan physically. Baka makasuhan ka pa. Ang ibig kong sabihin, ipaliwanag mo ang side mo. Pero para sa akin lang nakakapagod gawin yon. Nakakapagod magpaliwanag sa mga taong ganito. Kasi hindi naman sila nakikinig at wala silang intensyon na makinig. Ngunit habang kaya mo pang magtimpe, mas mainam, isipin mo na lang ang goal mo sa buhay. Tandaan mo, okay lang na makadama ng galit. Kapag hinahayaan mo ang iba na painitin ka sa galit, hinahayaan mong kontrolin ka nila. Sikapin mong maging mature at palampasin mo na lang ang nangyari. Kung gagawin mo yan, makukontrol mo ang galit mo sa halip na ikaw ang makontrol nito. Number 2, huwag kang maghiganti. Bakit ba nagkakaroon ng kagustuhan na maghiganti ang isang tao? Nagsisimula kasi ito sa galit. Kapag ang isang bagay na mahalaga sa atin ay sinira, binaliwala, o inagaw ng iba, o tayo ay pinupuna, o tinitira patalikod, nagiging dahilan ito upang magkaroon ng kagustuhang maghiganti. Sa sobrang galit o pagkapahiya, minsan nagkakaroon tayo ng kagustuhan na maiparamdam din natin sa taong may sala sa atin ang lahat ng ginagawa niya sa atin. Akala kasi natin na ang paghihiganti ang tanging solusyon. Sabi ko nga kanina, okay lang magalit. Natural lamang magalit. Ngunit dapat iwasan na maging dahilan ang paghihiganti upang magkasala. Kailangang matalo mo ang negatibong emosyon. Isipin mong mabuti ang tanong na ito. Ano ba talaga ang nagagawa ng paghihiganti? Nasaktan mo nga sila. Ngunit may mababago ba ito? Magiging mabuti ba ang pakiramdam mo dahil dito? Hindi. Malamang ikaw pa ang matroma sa gagawin mo. May nagsasabi kasi na hindi daw natin masisisi ang mga taong maghiganti. Lalo na kung mamamatay tao ang kaaway niya. Ibang usapan na po yun. Kaya nga may batas tayo para maidaan natin sa tamang proseso. Dahil sa matinding emosyon na dala ng galit sa naranasang inustisya, nakakalimutan natin na ang Diyos ay isang Diyos na makatarungan. Kaya mas maganda na ipagkatiwala na lang natin ito sa Diyos at magkaroon tayo ng pananampalataya na gagawin niya ang kanyang mga pinapangako. Subukan mong kontrolin ang emosyon mo at maging mapagpayapa. Siyempre, may mga panahong kailangan mong i-report kung ano ang nangyari. Halimbawa, kung biktima ka ng krimen, pwede kang lumapit sa mga pulis o iba pang nasa otoridad. Number 3, naninisi ka ng iba. May tanong ako sa'yo, sino ba ang pinakaunang tao na naninisi ng iba? Si Adan. Ang sunod ay si Eva. Napansin nyo sa Genesis 3:12, sinabi ni Adan na binigyan siya ni Eva ng prutas na yon kaya kumain siya. Sinabi naman ni Eva sa verse 13, dahil sa paglinlang sa kanya ng ahas kung bakit siya kumain. Pero sa totoo lang, kasalanan naman talaga nila kung bakit nagpalinlang sila. Sa gayon ay nagkaroon ng pamarisan sa halamanan ng Eden sa pagtanggi ng mga taong managot sa kanilang sariling mga gawa. Ngayon, punta naman tayo sa kwento mo. Kapag may pumupuna sa'yo, kapag may naninira sa'yo, sasabihin mo bang, dahil kay Kuan, naging ganito ako, marami tuloy ang naninira sa akin. Kapag bumangon ang mga suliranin, agad mo bang isinisisi ito sa iba? O sinusuri mo ba ang kalagayan at tinitingnan kung sino talaga ang may kasalanan? Sa pang-araw-araw na buhay, napakadaling mahulog sa silo na isisi sa iba ang ating mga pagkakamali at magsabing, hindi ko kasalanan yun. Kasi noon, wala pa akong maayos na trabaho. Mga kamag-anak ko, sinasabihan ako na wala akong kwenta at parang inutil. Real talk yan. Pero wala akong sinisisi kung bakit wala akong mahanap na trabaho. Kasalanan ko rin naman yon kasi kulang pa ang effort ko sa buhay. Siyempre, ang normal kong reaksyon ay nagalit. Pero hindi ako naghiganti. Ang ginanti ko sa kanila ay itong mga nakamit ko ngayon. Ika nga, success is the best revenge. Hindi ko sinisisi ang sitwasyon natin sa Pilipinas. Hindi ko sinisisi ang gobyerno. Dapat nating aminin na tayo hindi perpekto at may mga limitasyon tayo. At dapat nating maunawaan na sa maraming pagkakataon, ang ating mga suliranin ay bunga ng ating sariling pagkakamali. Kapag may nangyaring masama sa ating buhay, hindi natin agad tutularan sina Adan at Eva na naninisi pa at hindi inamin agad na sila ang nagkamali. Sa halip, tatanungin natin ang ating sarili. Ano kaya ang dapat ko sanang ginawa upang maiwasan ang malungkot na nangyaring ito? Naging matalino kaya ang aking pagpapasya sa bagay na ito? Number 4, huwag mong baliwalain. Totoo na may mga taong nananakit, naninira, nagsisismis. Kapag ikaw ang target nila, huwag mong baliwalain. Baka yun ang paraan nila para matauhan ka. Minsan may ganitong style ng pag-criticize Makinig ka sa mga pinagsasabi nila para malaman mo
kung ano ang tunay nilang intensyon. Approach the situation with an open mind upang malaman mo kung constructive ba ito o destructive. Nakakalungkot isipin, pero totoong-totoo na may mga tao talagang masaya sa pumumuna o paninira ng iba. Hindi natin yan mapipigilan. If you notice a pattern of negative criticism happening around the same people, it may be time to cut them off. Yes, even if they are the people closest to you. Number 5, huwag kang matakot. Huwag kang magtago sa kanila. Tanging ang mga naiinggit at insecure na mga tao lamang ang laging nagtuturo ng iyong mga kapintasan. Pero kapag napansin nila ang iyong magandang side, hindi nila yun sasabihin. Mas gugustuhin nilang panatilihin ng mga ito sa kanilang sarili habang kumukulo ang dugo nila dahil sa inggit. Pero tandaan mo rin na karamihan sa mga tao ay bad communicators. Halos lahat ng pumupuna sa'yo ay hindi alam kung paano magsalita ng maayos o kung paano ipahayag ang kanilang kritisismo. Kaya mararamdaman mong inaatake ka nila at magiging defensive ka na rin. When that happens, remember, people are bad at communicating their ideas and try to look for the content of the message you're receiving. What are they really trying to say to you? Remove all the negative adjectives and the insults and go for the core of the message. Look for the core of the critic. Kapag nalaman mong walang kwenta ang sinasabi nila, huwag kang matakot, huwag kang magtago. Simple lang ang gawin mo. Huwag mong pakinggan, huwag mong dibdibin, huwag mong pulutin ang sinasabi nila. Huwag kang mag-focus sa sinasabi nila. Ang daming bagay na kailangan mong pagpukusan. Yung iba kasi, itinatago nila ang kanilang tunay na pagkatao para hindi mapuna. Mabibigatan ka lang kung ganun ang tugon mo sa kanila. Kapag kasi alam mo na walang kabuluhan ang kanilang sinasabi, yun bang inuhusgahan nila ang ginagawa mo? Halimbawa, nagde-negosyo ka, tapos may sinasabi sila tungkol sa negosyo mo na hindi mo nagustuhan, and you are trying to learn to take that ignorant judgments in a constructive way. I would say, it's too optimistic to be wise. Hindi kasi lahat ng kritisismo ay mabuti. Alam mo naman yun, di ba? Criticism is harmful only if you take it. Para bang pumupulot ka ng baga, tapos iniisip mo kung paano hawakan yun nang hindi ka napapaso. So those who criticize, I would say, you deserve a better life. So please find one. Number 6, tinambayan mo ang negatibo. Minsan kasi nagpapakaastig tayo eh. Umaasta tayong matatag, hindi natitibag. Pero deep inside, mahina pala. Nakakarinig ka ng negatibong mga salita, tapos nadurog ka. Dalawang options lang ang pagpipilian mo. Tambayan mo ang negatibong emosyon o gagamitin mo ang kanilang sinasabi para ma-motivate ka. Tapos tawanan mo na lang kasi ikaw naman ang nakakaalam kung ano ang totoo. Ikaw lang ang nakakilala ng sarili mo. Kapag kasi tinawanan mo ang negatibong sitwasyon, mai-interrupt ang utak mo na mag-isip ng negatibong bagay. Taking the criticism too harshly could very well be a misunderstanding of intent, and it could affect you psychologically. Find the humor in the critic's demeanor, and you'll feel better about the situation. Blocking people who disturb your peace, those who constantly try to pin you down, and those that want to argue over nonsense, is a life hack. Lahat tayo ay nakakaranas ng kritisismo. Minsan nga tayo pa ang namuna sa iba. Pero depende na ito kung paano natin hinahandle ang sitwasyon. Depende na rin sa ating reaksyon. Ang 6 na tugon na tinalakay sa videong ito ay makakatulong sa'yo para hindi ka sobrang maapektuhan ng mga negatibong tao sa paligid mo. Pero huwag kang magalit sa kanila. Ipakita mo pa rin ang iyong kabaitan. Ayon nga sa kasabihan, the people who are the hardest to love are the ones who need it the most. Through time, your relationship with the people will evolve into a different one altogether. So you should always seek to turn criticism into a positive thing by assessing where it came from and how you can incorporate it into your journey of self-improvement.